Uy, real talk lang tayo ah. Akala ko dati gimmick lang ang solar. Pero ito, ipapakita ko sa inyo mismo kung magkano ang na-save namin sa bill ng aming kuryente. So if you're interested, tune in. Don't tune out. Isang tanong lang ha, masaya ka na ba sa Meralco bill mo? Kung oo, scroll ka na. Kung hindi, stay ka dito, okay? And by the way, itong content na ito is for educational purposes only and I would like to share my personal experience, not a financial advice. At saka yung resulta na papakita ko sa iyo ay depende kung paano mo ginagamit. Please do your own due diligence. But yung report ng sa bahay po namin hindi to chismis, okay? Numbers to. Sa isang buwan, nakagawa yung aming solar ng 1,500 kilowatts, more or less. Ibig sabihin yan, libreng kuryente galing po sa araw. Renewable energy. Wow! Pero ang bahay namin, gumagamit lang ng more or less 800 to 900 kilowatts per day. So ano nangyayari sa sobra? Nababalik po yan sa grid. Ang ibig sabihin po, na ibebenta po namin yung sobra pabalik sa Meralco. O, yan po nangyayari. So, simple lang. Mas marami ang napoproduce sa araw kaysa sa nakonsumo, yung sobra na ibebenta. O, kumikita pa kami doon, di ba? So, kung makikita mo talaga yung report dito, may numbers naman po siya. At sa graph na ito, kung makikita nyo, may red line, yung konsumo ng bahay. Yung blue line naman, ang pag-produce ng solar. Pag sikat ang araw, tumataas ang blue. Pag tanghali, peak. Paggabi naman, zero solar. Balik na naman sa kuryente, sa Meralco or sa yung energy na provider nyo. Hindi to magic physics lang, pero alam mo, magaan sa bulsa. At the day naman, tignan nyo, gumagawa kami ng more or less sa 68.95 kilowatts, pero gumagamit lang kami ng 42.9 kilowatts. So, panalong-panalo kasi during the day. Kasi nga, parang technically, wala kami nabayaran na kuryente sa umaga. Ngayon, ito yung pinaka-important. 4 years na namin ginagamit to na may solar, nakatipid na kami ng roughly estimate, according to the chart, ng almost 830,000 pesos. Isipin mo yan. Alam mo, 830,000 in 4 years, makakabili ka na siguro na sasakyan. Pang college fund na yan, pang negosyo na yan. Hindi ka naman talaga technically yayaman sa solar, pero ay naku, laking talagang savings and stress sa bill. Diba? Kasi imagine mo, ganito yung mga kuryente namin. Dati nasa 30 plus to 40 kami. Ngayon, ang bill naman natin, nasa na lang, 20 plus. Or minsan, bumababa pa, below 20. So kung titignan po natin, not from an expense perspective, but from an investment, that's how I think. Bago ako maglabas ng pera, in 4 years, 840 per year, nakakasave po tayo ng 210,000. Okay, now, ito yung biggest question. 840 or 800 plus in 4 years, magkano naman ang initial investment? Yung solar naman ay 500,000 ang nilabas namin pera. Pero good news, hindi one-time payment, deferred payment din siya. So yung 500,000, hindi siya gastos, naging investment dahil kumikita po siya. Imagine mo, 200,000 pesos per year divided by 500,000. Alam mo, magkano ang interest na sa-save ko or kinikita ko? 42% per year. Almost 4% per month. Mula sa sarili naming bubong o galing sa init ng araw. Imagine mo, kung ikaw nag-i-invest ka, saan ka makakita ng investment, nakikita ka na safe na hawak mo, o hindi mo itintrust sa iba, nakikita ng at least, kahit na sabihin mong 2% na lang or 24% per annum. Sobrang ganda nun. Sa bangko, 1% lang. Maprangkahin na po natin, sulit ba talaga ang solar para sa iyo? Alam mo, kung ikaw may mga 10,000 pataas kang bill, I think it's worth taking. Lalo kung marami kang aircon, appliances, madalas ka na sa bahay, work from home ang setup mo, or if not, kung ikaw may office na sarili na yung office, pwede ka maglagay ng solar, naku, malaking tipid yun. Pero I want to be realistic, I don't think it's sulit kung ang bill mo nasa 2 to 3,000. Bihira ka sa bahay. Wala ka namang heavy appliances. Honest lang tayo, hindi to para sa lahat. Pero kung heavy user ka, nako, super. Napakalaking gaan po para sa akin. Kaya hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito Dahil ang solar po, ang kagandahan to, ay nakakabawas po ng tinatawag nating carbon print. So, alam mo, yung na-save po namin sa pag-produce ng electricity based on the stats, nasa 50.65 tons na CO2. Parang rin tayo nagtanim ng 3,480 na puno. Less usok, less carbon, mas malinis ang hangin, mas malinis ang environment. So, real talk. Ulitin ko, ang solar, hindi po para sa lahat. Pero kung meron kang extra na gusto mo talagang gamitin para makatipid kayo or parang
technically, kikita ka pa rin kasi tatandaan nyo ang perang hindi mo ginastos ay dagdag ipon o dagdag kita mo. Ikaw, sa palagay mo, bagay ba sa iyo ang solar based on the information that I gave you or hindi mo pa need? Paki-comment sa comment section. And by the way, kung interesado ko kayo kung sino nag-install sa amin, you can ask me na lang in the comment section or check nyo na lang sa comment section and I'll be gladly to share. Thank you very much. Sana naman naliwanagan kayo. Ay maraming salamat talaga sa solar technology at marami talagang natutulungan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.